Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ika-anim na simbang gabi na po tayo. Kaya pa? Kaya pa. No? Meron pang 3 susunod kaya tayo ay sama-sama, no, sa mga simbang gabi. Kumpletuhin natin para naman maging makabuluhan yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ano? At para sa ating pagdiriwang ngayong ika-anim na simbang gabi, kasabay na rin po ang ika-4 na linggo ng Adbyento. O tuhog na po iyon, ano, sa pagsisimba nyo ngayon. Nakapagsimba na rin kayo ng 4th Sunday of Advent. Sa isang salita po iikot ang ating pagninilay, no? Ang salitang rescue. Ano pong ulit salita? Rescue. Father, mukha ba tayong nalulunod? Mukhang hirap na ba kami sa mga itsura namin kaya kailangan na naming i-rescue? Opo, alam kong medyo mahirap ang panahon ngayon. Mahirap pagkasyahin ng 500 para sa Noche Buena. Mahirap na rin ang trapiko sa paligid ng Metro Manila. No? Pero, no, bakit nga ba rescue? Bago natin maunawaan ito, no, may ibabahagi ako sa inyong storya. Merong magkaibigan, no, na nagtagpo, no, at sabi nung isa, pare, nanaginip ako. Sabing ganun nung kaibigan, ano namang panaginip mo? Pare, kasama ko 50 mga candidates ng Miss Universe. Uy, apakapalad mo, sabi nung kaibigan niya. Sipin mo yun, 50, no, na kandidatong magaganda, no, sa Miss Universe. Tinignan nung kaibigan yung muka. Bakit ang lungkot mo? Di ba dapat nga masaya ka? Ano, naiisip mo bang pagagalitan ka ng misis mo? Panaginip lang yun, okay lang yun. No? Hindi, pare. Hindi maganda yung nangyari. Ano ba nangyari? Sabi niya, kasi ako yung nanalo. No? Panaginip, ano? Siguro naman tayo rin nakakaranas ng panaginip, no? Marahil ito ay isang misteryo, mahirap ipaliwanag, hindi mo mapaniwalaan, minsan nagkakatotoo, minsan hindi. May maganda, meron din namang bangungot kung tawagin, di ba? Alam niyo po, sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ang panaginip po ay tinatawag na forgotten language of God. Sapagkat ginagamit ng Diyos, no, ang panaginip upang makipag-usap sa tao. At maraming storya sa Old Testament kung saan ang ating Panginoon ay nangusap sa tao. Fast forward ng kaunti sa New Testament, lalo na sa mga ebanghelyo, no, ay maririnig din natin sa ebanghelyo ngayong linggong ito, ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel ay nangusap kay Jose. Para sa New Testament, ang panaginip, no, ay katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kaya nga nang managinip ang ating ama na si San Jose at sinabihan siya ng anghel na huwag matakot, tanggapin si Maria bilang kanyang asawa sapagkat pinaglilihin niya ay lalang ng Espiritu Santo. Ito'y hindi lamang isang karaniwang panaginip. Ano? Ito ay pagsasakatuparan ng plano ng kalooban ng Diyos. Ang pagsang-ayon po ni San Jose sa sinabi ng anghel sa panaginip ay nagpapakita ng pagtanggap niya sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yes, Lord, no? Dito papasok yung katotohanan ng rescue. Sinasabi ko kanina, sapagkat kumikilos ang Diyos sa pamamaraang hindi natin inaasahan. Marahil mangusap ang Diyos sa atin, pwede sa panaginip din natin, o kaya kahit sa mga ordinaryo at payak na mga pangyayari sa buhay natin. Hindi lamang sa panaginip, kundi sa iba't ibang pamamaraan na hindi natin maikakahon at hindi natin lubos na mauunawaan. Mga minamahal kong kapatid, Christmas reminds us that God rescues us. No? Kaya niya ibinigay ang ating Panginoong Hesus, kaya nagkatawan tao ang salita ng Diyos sapagkat nais niya tayong iligtas. Sa Tagalog, ang salitang rescue may 3 translations. Ano?
Una, salitang ligtas. Pangalawa, sagip. Pangatlo, hango o paghango o palayain. Hinahango tayo ng Diyos, unang-una sa lahat. Hinahango niya tayo sa pagkalunod sa ating mga pagkamakasarili at maling mga pagpili, sa mga bisyo at kapabayaan, sa mga maling ideolohiya, at pananaw. Hinahango tayo ng Diyos. Kasi minsan masyado na tayong nakasawsaw doon sa mga maling pananaw na ayaw na nating baguhin ito, lalo na kung nakasanayan na natin. Pangalawa, salitang ligtas o sagip. Niligtas tayo sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Walang question doon. Sapagkat ang pagbibigay ng Diyos, ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus, ay ang pagliligtas niya sa atin. Inililigtas tayo sa pagkapahamak dahil sa kasalanan. Pangatlo, pinalalaya tayo. Sa lahat ng unti-unting pumapatay sa atin, sa lahat ng mga nagdadala sa atin o sa ating isang paa sa hukay, sa pagkamadamot, sa kayabangan, sa pagkamakasarili, at sa pagkukunwari. Muli, babalik tayo sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. God rescues us. Inililigtas tayo ng Diyos. Pero, magaganap lamang ang pagliligtas na ito kung pipiliin din natin na mailigtas. If we will cooperate with that grace of salvation. Kaya nga, sa ating ama na si San Jose, maririnig natin sa Ebanghelyo, sabi ng anghel sa kanya, "Do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. She will bear a son and you are to name him Jesus. He will save his people from their sins." Ililigtas niya ang sangkatauhan sa pagkakasala. At para sa atin ngayon, parang nangungusap din ng anghel. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Do not be afraid to obey God. Do not be afraid to do the will of God. Do not be afraid to do good kahit hindi kilalanin ng iba o hindi makita ng iba yung ginagawa mong mabuti. Do not be afraid to avoid sin. Huwag kang matakot sa patuloy na pakikibaka sa pagpili ng tama at paggawa ng mabuti, sa pag-iwas sa masama at sa kasalanan. Ipinapakita natin sa Diyos na nakikiisa tayo sa kanyang pagliligtas sa atin. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid, help comes to those who allow themselves to be helped. Matutulungan lamang tayo ng Diyos kung tayo din tanggap natin na dapat tayong tulungan. Therefore, rescue comes if we allow God to enter our lives and accomplish His works. Hindi ba't ganun ang nangyari kay San Jose? Sa kabila ng pagdududa, sa kabila ng alinlangan, niyakap niya yung kanyang gampanin bilang ama, makalupang ama ng ating Panginoong Hesus. The very wisdom also of the sacraments continues in this line. Kaya tayo merong mga sakramento, lalong-lalo na ang sakramento ng pag-iisang o pagbabalik loob o ng reconciliation at ang sakramento ng Eucharistia. At ano yung magiging susi natin dito sa salitang rescue? Kung padlock man yung rescue, ano yung magiging susi natin? Another word is vulnerability. Ano ulit yung salita? Vulnerability. Sometimes, my dear brothers and sisters, we need to express our vulnerability for help to come. Hindi po makababawas sa pagkatao, sa pagkalalaki mo, sa pagkababae mo, kung aaminin mo na merong kulang at kailangan mo ng tulong. All the more, ito ay nagpapatingkad
ng ating ng kahinaan, pero ng ating kagustuhan na matulungan ng Diyos. This only fortifies the truth that we need God. Kailangan natin ang Diyos. No? We cannot do it alone. Sabi nga, no man is an island. A Savior comes because we need to be saved. A rescuer comes because we need to be rescued. But the question is, are we willing to be saved? Nais ba nating mailigtas? Are we willing to be rescued? My dear brothers and sisters, ito po yung grasya na hihilingin natin sa tulong na rin ng halimbawa at panalangin ni San Jose, ng ating mahal na ina, at lahat ng mga banal. Humingi tayo ng tulong sa kanila, sa kanilang halimbawa ng pagtanggap ng buong puso sa tulong ng Panginoon, sa pagkilala sa kanilang mga kahinaan at pangangailangan, kung saan doon pumasok ang pagliligtas ng Diyos.